Si Esther Margo Justiniano Uson na mas kilala ng publiko sa pangalang Mocha Uson ay isang kilalang personalidad sa media, leader ng grupong pang-aliw at dating opisyal ng pamahalaan sa Pilipinas. Isinilang siya noong 17 ng Mayo 1978 sa Dagupan. Lumaki siya sa isang pamilyang may marangal na katayuan sa lipunan kung saan ang kanyang ama na si Oscar Uson ay naglingkod bilang isang hukom sa bayan ng Tayug, Pangasinan. Ang kanyang ina naman na si Estrelita Justiniano Uson ay isang kilalang doktor na eksperto sa pediatric medicine. Noong taong 2002, nakaranas ng matinding trahedya ang kanilang pamilya ng paslangin ng mga hindi kilalang armadong kalalakihan ng kanyang ama habang papauwi galing sa trabaho sa korte. Ang pangyaring ito ay nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang personal na buhay at nagpabago sa direksyon ng kanyang mga pangarap. Nagtapos siya ng elementarya at sekundarya sa Mother Goose Special School System sa Dagupan bago lumipat sa Maynila para sa kanyang kolehiyo. Pumasok siya sa University of Santo Tomas at matagumpay nakakuha ng antas ng Bachelor of Science in Medical Technology noong taong 1999. Pagkatapos nito, nagpatuloy pa siya sa pag-aaral ng medisina sa Faculty of Medicine and Surgery sa parehong universidad, ngunit nagpa siyang huminto noong ikalawang taon upang pasukin ang industriya ng sining at aliwan. Nagsimula ang kanyang karera sa showbiz noong unang bahagi ng dekada 2000 nang itatag niya ang grupong Mocha Girls. Siyang nagsilbing pinuno, tagapamahala at pangunahing bokalista ng nasabing grupo na sumikat sa pagtatanghal ng mga mapangahas na sayaw at kanta. Sa ilalim ng pamamahala ng Sax Music Entertainment at Viva Records, naglabas ang grupo ng ilang mga album tulad ng A Taste of Mocha noong 2006, Mocha noong 2007 at Deliciosa noong 2008. Bukod sa pagiging mga awit at mananayaw, pinasok din niya ang pag-arte sa mga pelikulang lokal. Kasama sa kanyang mga naging proyekto ang pelikulang Sumpa noong 2009, Kamandag ng Droga noong 2017 at ang sikat na pelikula ng Star Cinema na Four Sisters in a Wedding noong 2013 kung saan gumanap siya sa isang maikling papel bilang sarili niya. Gumawa rin siya ng ingay sa digital na mundo sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga payo tungkol sa relasyon at sexualidad sa kanyang mga video blog. Ang mga hakbang na ito ang nagbigay sa kanya ng malawak na base ng mga tagasunod sa internet na kalaunan ay naging pundasyon ng kanyang malaking impluensya sa social media. Pumasok siya sa larangan ng politika noong huling bahagi ng taong 2015 nang gamitin niya ang kanyang sikat na Facebook page, ang Mocha Uson Blog, upang maging plataporma ng pangampanya para sa noong alkalde ng Davao City na si Rodrigo Duterte. Ginamit niya ang kanyang milyon-milyong tagasunod upang ipagtanggol si Duterte laban sa mga kritiko at sa mga tradisyonal na media na tinawag niyang bias. Ang kanyang ugnayan kay Duterte ay nakabatay sa malalim na suporta at katapatan, kung saan nakita niya ang leader bilang sagot sa mga problema ng bansa, partikular na sa usapin ng kriminalidad na pumaslang sa kanyang ama. Dahil sa kanyang naging malaking kontribusyon sa pagkapanalo ng administrasyon, binigyan siya ng pwesto sa pamahalaan. Noong 5 ng Enero 2017, itinalaga siya bilang miyembro ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB. Pagkalipas ng ilang buwan, noong 8 ng Mayo 2017, iniangat ni Pangulong Duterte ang kanyang posisyon at ginawa siyang Assistant Secretary for Social Media sa ilalim ng Presidential Communications Operations Office o PCOO. Sa kanyang panunungkulan sa PCOO, naging sentro siya ng maraming kontrobersya dahil sa mga akusasyon ng pagpapakalat ng maling impormasyon at sa mga malalaswang pagtatanghal sa kanyang blog na may kinalaman sa federalismo na nagbunga ng kanyang pagbibitiw sa pwesto noong 3 ng Oktubre 2018. Matapos ang kanyang pag-alis sa PCOO, nagpa siya siyang tumakbo sa pambansang eleksyon noong Mayo 13, 2019. Pumasok siya bilang unang nominado ng AA Kasosyo Party List, isang grupo na naglalayong tulungan ng mga maliliit na negosyante at mga overseas Filipino workers o OFW. Gayunpaman, nakaranas siya ng matinding pagkatalo sa halalan ng mabigo ang party list na makakuha ng sapat na boto upang makapasok sa kapulungan ng mga kinatawan. Sa kabila ng pagkatalong ito, hindi nagtapos ang kanyang karera sa pamahalaan dahil muli siyang binigyan ng tiwala ng Pangulong Duterte. Noong 23 ng Setyembre 2019, itinalaga siya bilang Deputy Executive Director 5 ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Sa posisyong ito, pinamahalaan niya ang mga programa para sa kapakanan ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa iba't ibang bansa, partikular na sa panahon ng pandemya ng COVID-19 kung saan tumulong siya sa pag-aasikaso ng mga pinauwing manggagawa. Nanatili siya sa OWA hanggang sa matapos ang termino ng Administrasyong Duterte noong kalagitnaan ng taong 2022. Sa pagtatapos ng kanyang serbisyo sa OWA, muli niyang sinubukan ang kanyang kapalaran sa politika para sa eleksyon noong Mayo 9, 2022. Tumakbo siya bilang unang nominado ng Mothers for Change o MOCA Party List,
isang organisasyon na naglalayong isulong ang karapatan ng mga ina at kababaihan sa bansa. Sa pangalawang pagkakataon, nakaranas muli siya ng pagkatalo matapos hindi makakuha ng kinakailangang bilang ng boto ang kanyang partido upang magkaroon ng upuan sa Kongreso. Ang magkasunod na pagkatalong ito sa pambansang antas ay naging hudyat ng kanyang pansamantalang paglayo sa mga pambansang posisyon sa ehekutibo at lehislatibo. Pagkatapos ng halalan noong 2022, nag-focus muli sa pagpapalago ng kanyang mga personal na negosyo at pag-aalaga sa kanyang ina na may karamdaman. Hindi siya tuluyang bumalik sa aktibong paggawa ng mga teleserye o pelikula sa mainstream showbiz, ngunit nanatili ang kanyang koneksyon sa industriya ng aliwan sa pamamagitan ng pamamahala ng mga bagong miyembro ng Mocha Girls na patuloy na nagtatanghal sa mga lokal at international na venue. Naging malaki ang pagbabago sa kanyang takbo ng buhay nang magpasya siyang pumasok sa politika sa lokal na antas. Noong Agosto 2024, formal siyang nanumpa bilang miyembro ng Partidong Aksyon Demokratiko sa ilalim ng pamumuno ng dating alkalde ng Maynila na si Isko Moreno. Ang hakbang na ito ay nagpakita ng kanyang tuluyang pag-alis sa partidong PDP Laban na dating kinabibilangan ng pamilya Duterte. Ang kanyang paglipat ng partido ay naglayon na ihanda ang kanyang sarili sa halalan ng 2025. Sa pagkakataong ito, iniwan niya ang mga pambansang karera at naghain ng Certificate of Candidacy para tumakbo bilang konsehal sa unang distrito ng lungsod ng Maynila. Sa pamamagitan ng kanyang alyansa kay Isko Moreno, aktibo siyang lumuhok sa mga gawaing pampamayanan, pamamahagi ng tulong at mga pagpupulong sa mga barangay sa Tondo upang makuha ang tiwala ng mga ordinaryong mamamayan ng lungsod. Noong panahon ng kampanya para sa lokal na halalan ng Abril at Mayo 2025, muling naging sentro ng pampublikong usapan ang kanyang pangalan dahil sa kanyang mga estratehiya sa pangangampanya. Noong 8 ng Abril 2025, nakatanggap siya ng formal na sulat mula sa Commission on Elections o COMELEC na nagpapahayag ng pagkabahala sa kanyang opisyal na campaign jingle. Ayon sa COMELEC, ang kanta at ang kaakibat nitong sayaw ay naglalaman ng mga maseselan at mapanghalay na elemento na hindi angkop para sa isang pampublikong kampanya. Nakatanggap din siya ng mga kritiko mula kay Kongresista Geraldine Roman na nagsabing hindi dapat ginagamit ang kasarian at sexualidad bilang isang gimmick upang makakuha ng boto. Sa kabila ng mga kontrobersiyang ito, nagpatuloy ang kanyang kampanya gamit ang lakas ng kanyang social media at mga makinarya ng Aksyon Demokratiko sa Maynila. Ang kinalabasan ng halalan noong Mayo 2025 ay nagdala sa kanyang unang tagumpay sa politika, kung saan opisyal siyang nailuklok bilang isa sa mga halal na konsehal ng unang distrito ng Maynila. Ang pinakahuling balita tungkol sa kanya ngayong taong 2026 ay nakatutok sa kanyang aktibong pagganap bilang isang lokal na mambabatas sa lungsod ng Maynila. Kasalukuyan siyang abala sa pagdalo sa mga regular na sesyon ng Sangguniang Panlungsod sa Manila City Hall. Bilang konsehal, nakafocus ang kanyang mga ginagawang ordinansa sa pagbibigay ng tulong pangkabuhayan sa mga mahirap na pamilya, pagpapatupad ng mga programang pangkalusugan para sa kababaihan, at pagsuporta sa mga lokal na proyektong pangkultura at sining sa kapital ng bansa. Madalas din siyang makitang bumibisita sa iba't ibang komunidad sa Tondo upang personal na iabot ang mga tulong mula sa pamahalang lungsod at upang makinig sa mga hinaing ng kanyang mga nasasakupan. Ang kanyang buhay ngayon ay umiikot sa pagbalanse ng kanyang tungkulin bilang isang mambabatas at bilang isang leader ng komunidad. Bukod sa kanyang mga tungkulin sa Manila City Hall, pinagkakaabalhan din niya ngayon ang pagpapanatili ng kanyang digital na presensya sa pamamagitan ng kanyang Mocha Uson Vlog. Ginagamit niya ang kanyang pahina upang iulat ng kanyang mga pang-araw-araw na gawain bilang konsehal, magbahagi ng mga proyekto ng lungsod ng Maynila at magbigay ng opinyon sa mga napapanahong isyong pambansa. Bagamat hindi na siya kasing agresibo tulad noong panahon ng Administrasyong Duterte sa pag-atake sa mga kalaban sa politika, nananatili siyang isang malakas na boses sa internet na may milyon-milyong taga-subaybay. Ginagamit din niya ang kanyang katanyagan upang itaguyod ang mga lokal na produkto at malilit na negosyo sa Maynila bilang bahagi ng kanyang advokasya sa Aksyon Demokratiko. Ang kanyang kasalukuyang katayuan bilang isang lokal na mambabatas ay nagbigay daan ng isang bagong kabanata kung saan sinusubukan niyang patunayan ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng tunay na serbisyo publiko sa mga mamamayan ng Maynila. Nananatili siyang isang makabuluhang halimbawa kung paano maaring magamit ang katanyagan sa sining at social media upang makamit ang isang pwesto sa pamahalaan at magkaroon ng direktang papel sa pagpapatakbo ng lipunan.